Ito yung sinasabi ko ha. Kayo, Marcos, Tamba, ang may karapatan na humamon sa akin. Madala kayo ng isang vlogger na pipitsugin, bakit mapapadala pa kayo? Ako nang diretsyo yung hamunin, babakfire yan eh. So una munang gagawa ng krimen, sila Bangag bago si Inday. Correct. Diba? Kung insignificant si Sarah, bakit siya ang gusto niyong maging VP? At bakit ayaw niyo siyang pa-impeach? Correct. O, pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyo siya ituring na national security threat, tapos papakulong Yeah. niyo. At ang Trillanes doon, vice president pa rin siya. Bantao sa buhay nitong si Capdado Enrique at kaugnay ho doon sa kumalat na mensahe na pinipigilan nitong si Marcos Jr. ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sabi ho nitong si Ma'am Sas at nitong si Ma'am Joey, wag daw ho nating paliwalaan yan. Tayo naman ho mga kababayan, nung una pa lang lumabas siya ang balita na yan at ang naglabas pa niyan si Anthony Taberna, talagang hindi na ho natin pinaniwalaan yan. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, alam niyo naman ho kaligayahan natin dito isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na po tayo dyan. At syempre, pasadahan ho muna natin na mabilisan yung mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta. Mega love shoutout dito kay Ma'am Dolly Abela. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Babe Schmidt. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa $5. Mega love shoutout din ho dito kay Lady in Red. Ma'am Lady, nabuhay itong si Lady in Red. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update at dito kay Ma'am Zenaida White. Ma'am Zenaida White, ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Maraming salamat ho dito sa $9 na to. 9 New Zealand dollars. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho muna tayo dito sa dito sa breaking news na to, no. Ibang klase ho talaga tong mga tao diyan sa Tuadcom. Hindi na ho nila kinakaya ang batikos ng sambayan ng Pilipino. Mantakin niyo 'yun mga kababayan. Ito hong si Robert Ace Barbers. Surigao del Norte Rep Ace Barbers has asked the National Bureau of Investigation to probe and file charges against vloggers. Naku po! Anak na to ako, kakasuhan na ho yung mga vlogger who allegedly maligned the House Quad Committee. Anong anak na to? Yan na nga ba sinasabi natin? Gumawa-gawa kayo ng Quadcom kung ano-ano mga pinag-usapan nyo dyan. Tapos, pagka ginawan kayo ng reaction video ng mga vlogger, nagagalit kayo. Wala naman sasabihin yung mga vlogger na yan na hindi kasama dun sa napag-usapan nyo dyan sa Tuadcom na yan. Ang problema kasi dito, alam nyo sa sarili nyo, mga palsipikado, yung mga pinag-uusapan at yung mga resource person at witness na inihaharap nyo sa sambayan ng Pilipino dyan sa Tuadcom. Kaya ngayon, tinatakot nyo na yung mga vlogger. Ang gusto nyo niyang mangyari, wala nang vlogger na pag-usapan yung mga susunod na hearing dyan sa Tuadcom. Yun ho talaga yun mga kababayan. By the way, pabilisin ho natin ang ikot ng mga numero dyan sa screen na yan. No? Maraming salamat ho sa mga nag-subscribe, sa mga nakalipas na video natin. Maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, ang ano lang naman ho nito sigurado, itong si Robert Ace Barbers, tinatakot ang mga vlogger na ginagawa ng reaction video, yung sinasagawang hearing dyan sa Quadcom sa House of Representatives. Tinatakot ho nila at parang sinasabi nila, pigilan nyo na yung kakareact ha. Huwag nyo nang pag-usapan yung mga pinag-uusapan namin dyan sa Quadcom dahil malilintikan kayo sa amin. Huwag hong ganyan. Hindi ho madadaan sa ganyan. Hindi nyo ho mapipigilan yung mga vlogger na maglabas ng saloobin kaugnay sa mga kabalintunahan, sa mga kabalbalan nyo dyan sa Tuadcom. Anak ng toko, mantakin nyo yun, gagawin yung resource person, mga convicted. Gagawin yung resource person, mga self-confess, drug lord. Gagawin yung witness, gagawin yung resource person, mga nakasuhan at involved sa ipinagbabawal na droga. Anak na. Doon pa lang wasak na argumento ngayon. Yung si Taguba, balita ho, si Taguba ba yon? Yung convicted na smuggler ng ipinagbabawal na droga. Nandyan daw ho sa pangangalaga ng Quad Committee. Para sa susunod na hearing, talagang synchronize yung kanilang yung mga sasabihin itong mga resource person na to. Kaya mas mainam na yung kanilang mga resource person maditini diyan sa House of Representatives. Parang yung nangyari kay
Yung nasa Amerika na ngayon, yung nasa Amerika na, di ba, umalis na yon. Wala na ho ngayon yun. Dahil pinapatawag ho siya sa Senado. Itong si Senator Coco Pimentel, di ba? Ay hindi mag-uumpisa hindi magpapatuloy yung hearing habang wala yung ali na yon. Pangalan ng ali na yon. Si Rina Garma, di ba? Wala na ho ngayon yun. Dahil kung sakaling maisalang sa Senado yung ali na yon, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Magkakaalaman ho. Malalaman ng ating mga kababayan yung mga kalokohan na nangyari kung bakit kumantay ang si Rina Garma. Ngayon naman ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin ng mabilisan itong mga isiniwalat nitong si Kap Dado Enrique, no? Kaugnay dito sa mga umaaligid at talagang gusto ho siguro siyang gurgurin dahil nakita nyo naman sa mga nakalipas na araw, naging boses ho siya ng mga kababayan natin na talagang hindi na nagugustuhan ang nangyayari dito sa administrasyon na to. Pakinggan ho natin itong si Kap Dado Enrique. Labas mo yung mukha mo. Labas mo yung kagwapuhan mo. Ako nakalabas eh. Maingit ka pa. Sabi mo, anong klaseng sundalo yan? Hindi gasgas. Tanga ka pala eh. Hindi gasgas. 1995 ako umalis. Mula 95 hanggang ngayon, ano tingin mong ginagawa ko? Hindi ako Hindi ako nag-aalaga ng mukha. Gago ka pala eh. Sira ulo tong gagong to. Ang mali sa iyo, hahamon-hamon ka, no? Hahamon-hamon ka sundalong kanin. Ngayon, hindi mo iniisip kung pumalag ako, kung pinatulang pinapatulang kita, ha? I-announce ko kung kailan ako pwede, titignan ko yung schedule ko, i-announce ko sa isang vlog kung kailan ako pwede. Harapan tayo, pare. No, harapan tayo. Doon mo pakitang magaling ka. Doon mo pakitang matapang ka. Kasi ako, kahit duwag ako o matapang ako, pupunta ako doon. Pupunta ako doon. And I want all the vloggers to see yung mukha nito. Pakita mo yung mukha mo, ha? Kasi ikaw, tanga ka. Wala ka pang pinapatay, alam ko. Wala ka pang pinapatay. Bakit? Kasi nagtatakip ka ng mukha eh. Wala kang tapang. Nagtatapang-tapangan ka for the views. Tapos, gusto ko makita. Kasi depende sa gising ko yung araw na yon. Ito yung sinasabi ko, ha. Kayo, Marcos, Tamba, ang may karapatan na humamon sa akin. Putang ina, magpapadala kayo ng isang vlogger na pipitsugin, tarantado. Kayo marap sa akin, ako hamunin nyo, kakasako. Anytime kakasako. Kayo, Ang problema ko kasi papadala nyo ng ganong-ganong vlogger itong si Kap Dado. Hindi pwede yan. Hindi pwede kay Kap Dado Enrique. humamon sa akin. Ngayon, ako, bababa ako doon sa specific date na yon, sa specific location. I want it in Congress. Make a hero out of me. Kasi I will decide, di ako lalaban. Patayin nyo ko doon, sa harap ng tao. Kasi kayo, hindi nyo naintindihan eh. Hindi kayo veterano, hindi kayo nakakaintindi. Ang isang NPA, patayin mo, papalitan ng 10. Ang isang Muslim, patayin mo, papalitan ng 10. Yun yung sad, hard reality sa bundok. No? Patayin mo ako. Sa tingin mo, hindi ako papalitan ng 10. Sa tingin mo, hindi ako papalitan ng 7 milyon na FGF, 100 milyon na Pilipino. Pakita mo yung mukha mo. Para habang buhay, nagtatago ka, putang ina ka. Pakita mo yung mukha mo. Habang buhay ka, hahanapin ng mga taong bayan. Kasi kakampi ko taong bayan, gago. Pati asawa mo, pati anak mo madadamay sa ginagawa mong kabaliwan. Hindi mo alam yun kasi hindi ka pa pumapatay ng tao. Kaya nga, hahamon-hamon kayo. Gago. Hahamon-hamon kayo. Pumila ka. Number 73 na ako, 73. May nakapila, 74, 75, 76, may 77. Lahat yan tutumba. Tutumba lahat yan. Pagka sa takdang oras at petsa na pinili ko. Kaya 73, 74, 75, 76, 77. Number 78 ka. Hindi, meron pang dalawa na mauna sa'yo Na? Tinatanggap ko yung hamon mo. Natanggap ko yung hamon mo. Tanggalin mo yung mukha mo, ha. Gusto ko full coverage tayo pagka naging kwento tayo. Harap-harapan tayo. Kita, full blown. Pakita. Kasi tignan ko yung tapang mo. Na kaya mo yung anak mo, yung asawa mo, hahantingin kayong, lahat kayong pamilya mo habang buhay. You have 119 million Filipinos who will hunt you down. Alam mo, ganun-ganun lang maghamon ng tao, tangina ka. Gago.
Wala ka alam. Sasabihin mo ako, sundalong wala. Sasabihin mo ako, mag-o-order ng advance. And then, magre-retreat ako, yung sundalo ko mag-advance. Tanga! Tanungin mo lahat na sundalo ko. Nandiyan mo sila, buhay pa eh. Tanungin mo. Meron nga sa rally eh. At ngayon, yung mga sundalo ko, mga retirado na, may kanya-kanyang buhay na, retirado. Tapos, pumipila na sila. Sir, sama ako sa iyo, sama ako sa iyo. Security kami, sir. Kasama kami sa iyo, sir. Security ni Inday Sara. And it's about leadership, gago. Leadership. Ha? Bakit yung sundalong retired, matanda na, yung iba dyan, nagrarayuma na, Master Sergeant, sasama pa sa akin para mag-secure kay Inday Sara? I might have done something in my past life when I was a lieutenant. Nakasama kong mga yan na bata pa. I must have done something na na-inspire sila. Na habang buhay, sasama sila sa akin. May nakita sila sa akin na katapangan. Kaya konting-konting katapangan. May nakita sila sa akin, konting-konting leadership. Kaya ikaw, gago ka, ha, sundalong kanin, gago ka, tanggalin mo yung maskara mo, magpakilala ka. Magpakilala ka, no? And bababa ako ng Maynila at tinatanggap ko yung hamon mo, sasabihin ko yung petsa. Titignan ko lang yung schedule ko. BBM at itong si Tamba, no? At kung sino man yung putang inang congressman na nagpadala nitong gagong to, no? Bakit pa papadala pa kayo? Ako yung diretsyon yung hamunin, babackfire yan eh. Kita mo to, walang alam yan eh. Papadala nyo. At kung magpapadala kayo ng riding in tandem, siguro din yung patay ako. Grabe ho, no? Talagang ang napakatapang ho nitong si Kapdado, no? Wala ho talaga siyang sinasanto. Para doon sa congressman na nagpadala ng tatrabaho dito kay Kapdado, mali ho kayo ng pinapatrabaho. Kasi pagka ako nakaiwas at nakuha ko ang gamit niya, hindi ako nagdadalang baril ha, nakuha ko yung baril niyan because I know how, uuluhin ko talaga. Kaya kayong mga riding in tandem, mag-ingat kayo sa akin. Kasi hindi ko kayo bubuhayin. Siguro din yung patay ako. Kasi pag ako, nakuha ko kayo, babarilin ko, hindi kayo makauwi sa pamilya nyo. Hindi kayo makukuha ko yung ID nyo. Kaya huwag kayong babanat na may ID. Tinuturuan ko na kayo, ha? Idadami ko yung mga pamilya nyo, mga hinayo pa kayo. Kasi makagaya nyo, hindi na dapat mabuhay. Ngayon, kung magbabago na isip yung riding in tandem, Sir, sabihin nyo sa akin, Sir, pinapapatay kayo, sir, ni ganito. Ganun ba? O tera, kape muna tayo. Sabihin nyo sa akin, magkano binayad? Magkano binayad? Magkano binabayad? Anong gusto nila? O sige, ganun. O sige, pekehin natin na barilin nyo ako. Kunyari, nakatakas, para hindi nila alam. Pero putang ina, malaman ko kung sino nag-utos. Yung mga riding in tandem, ganun gawin nyo sa akin, ha? Sir, pinapapatay ka, sir, eh. Pero, idol ka namin, sir. Sir, putya na, ang galing mo, sir, eh. Nagsalita ka, hanip ka, sir. Pilipino ka talaga, hindi ka dapat namin patayin. Pero, kailangan patayin ka namin, sir, eh. Ganun ba? Sige, kapit tayo. O, paano ang plano nyo? Paano ang plano? Ewan na nga namin, sir, nagtatalo isip namin, eh. Hindi, ganito na, pekehin natin. Kunyari, binaril nyo ako, ha? Pakigingan nyo, tamaan nyo ako dito, tamaan nyo ako, bang. Tapos, kunyari, nakatakas ako. Ayun, ganun. Tapos babalik kayo ngayon. Nakatakas, bossing. Sige, singil pa kami. Panibagong bayad. Nakatakas eh. Sige, isa pa. Pero kitang-kita na binaril ako. Pero alam ko na kung sino ang magpapapatay sa akin. Putang ina nyo, yayariin ko kayo. Ayop kayo. Give me a reason. Just one reason. Give me a reason. BBM, Tamba, Congress. Give me a reason why I should declare a cultural revolution. Why I should declare a Filipino revolution. Give me a reason. Push me to the wall. Push me, please. Push me to the wall. Traitor niyo ako. Automatic, my order is Filipino Guerrilla Forces. Babaklas na yan. It will take over government. You see? Ganun ako ka-advance. Mga bopol kasi kayo. Mga bopol kayo. Give me a reason. You will round us up. May order na ako sa tropa ko. Patayin nyo lahat, ubusin nyo lahat yan pagka ganon.
Pagka pinatay kami, nako, ubusin nyo lahat. You take over. You protect the Filipino people. Give me a reason. Now, padala kayo, hamonin nyo ako? Sige. More. Padala nyo ako lawyer, padala nyo ako sa Pina. Sige. Give me a reason that I will declare a Filipino revolution. And my God, God help us. Because it will go down in history na ako matapang, kayo duwag. Go down in history na ako Pilipino, kayo wala. Ay, pakakain ko lang kayo sa sa mga buhaya, sa mga pating. Huwag nyo kong binabangga na hindi nyo inaalam kung sino ko. Yung tututunan ninyo na mga nadidinig ninyo tungkol sa akin. Hanapan nyo na ako ng hanapan ng baho. Wala kayong makitang baho. Naliligo ko araw-araw, tanginan nyo. Hanapan nyo ako ng baho. Wala akong ninakaw na isang kusing sa gobyerno. Matagal na dapat ako yumaman, pero na isang kusing wala akong ninanakaw sa gobyerno. Matagal na may mga nag-o-offer sa akin na isang kusing hindi ko tinanggap. Saludo, Kaya wala kayong makita sa akin eh. Halugugin nyo ko. Medalyado nga ako eh. Ang Filipino hero ko, veteran niya ako. Pinaglaban ko ang Pilipinas. Nagsasalita ako ngayon para sa Pilipinas. Kaya, magkakatagisan ng paniwala ang Pilipino, sino mas mabango? Sabihin nyo na ako, sabihin nyo na kung ano-ano. Pero hindi ako nagdodroga. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagpa-plunder. Sa tingin nyo, sa kanino maniniwala ang Pilipino? Sa inyo o sa akin? Push me to the wall. Siraan nyo pa ako na siraan kasi bumabango ako. Ang tanga. Tanga. And kumbinsihin nyo ko, mga putang ina nyo, kumbinsihin nyo ko. Sasama ko si Metran. Pag bumalik ako sa serbisyo, putang ina ninyong lahat, uubusin namin kayo. Mawawala yung korupsyon. No? Ay, nako. Galawin nyo si Inday Sara. Galawin yung mga Duterte, ako kalaban nyo. Inday Sara is the spare tire. She is speaking correctly. Malinaw ho yung sinabi nitong si Kapdado, galawin nyo si Inday at siya ang makakalaban nyo. Kaya dun sa mga gustong gumalaw kayo dito kay VP Sara, naku, Is doing the right things. Huwag niyong sinisiraan yan. Bongbong Marcos, you do not push us to the wall. Because you will have your hands full. And in it, the ending will be either you are subjected to a hair follicle blood test na makikita ng buong mundo. Kaya kayo mga Pilipino na gustong lumusog sa Malacanang, tangina nyo, lumusog kayo, mamamatay kayo. Huwag nyo lusubin si Bongbong Marcos. Wag! No? Bayaan nyo, bayaan nyo yung AFP ang lumusog. Bayaan nyo sila. Ngayon, kung kakampi AFP sa kanila, bayaan nyo, ako dumiskarte. No? Ako ang dumiskarte. Kung mga gago talaga, gago kayo. Eh, ang problema ko, nabuhay ako eh. Ilang beses na ako dapat namatay. Eh, ibig sabihin, mabait ako sa langit. Binibindisyon ako ng langit. Kayong mga nag-aamon, no? BBM, Tamba, tignan ko nga, tumayo kayo sa ilalim ng buko, no? Susungkitin ko, yung buko kayong ganyan, susungkitin ko, tignan ko, malalaglag yung ganyan kalaking buko, na? Yung buko salad, yung buko, sariwa. Tignan ko kung mabubuhay kayo, bagsakan kayo dito. 30 footer na nyo, gawin nyo, coconut challenge, na? Tignan ko yung kokote ninyo. Mag-coconut challenge muna kayo. Tignan ko kung mabubuhay kayo. May karapatan kayong hamunin ako. Na? Pasaksak kayo sa fencing dito. May maskara, tagos yung fencing, lumusot dito. Na? Tapos, tignan ko kung matapang kayo, bunutin nyo, makita yung dugo, gumaganon. Makikita nyo lahat sa vlog ko yan eh. Tignan natin kung kaya nyong gawin yon. Tignan, sabihin nyo, duwag ako. Tignan natin, gawin nyo. Balaglaga kayo ng buko kung mabubuhay kayo. Kasi ang buhay natin, lahat, binibigay ng Diyos. Ng langit. Ilang beses na ako muntik nang mamatay, hindi ako namatay, matay.
Subukan nyo, patayin nyo ako. Kalaban nyo ang langit. Tandaan nyo maigi yun, ha? Give me a reason why I will not fight back with the wrath of the Napakatapang Filipino po nitong si people. Kap Dado, ibang klase. Tandaan nyo yun, na nananahimik ako, sisiraan nyo ako, papatayin nyo ako, tatakutin nyo ako. Oh my God, good luck to you. Kakampi ko langit, kakampi nyo demonyo. Saan pa ang basang? Kailan ba mananalo demonyo? Ha? Kaya, mag-isip-isip kayo. Magpakilala kayo. At kakasako. Akala nyo matatakot ako, gago. Ang kusunado ko nga, sinasabi ko kay Metran, ano nga kaya, no? Kutsa nang maganda yan, tapos nung mamatay ako, hindi na ako lalaban. Pasaksak ako, o kaya pabaril ako, barilin niya ako. No, tanga na, ganda niya, hero ako. Lalabas ako sa history na putang bidang-bida, Pilipino lumaban. And then, yari ka Marcos, yari ka Tamba. Doon sa Congress mangyari yan eh. Putang ina nyo, sunog kayo. Tanggal kayo sa pwesto, presidente si BP Sara. Ay, nako. Sige, tanggap ko yung hamon nyo. Sige ha. Papartidahan ko pa para mapatay nyo ako. Papartidahan ko. Because di kayo nag-isip, mga tanga. Mga tanga kayo talaga. Wala kayong utak. Wala kayong utak. Ay. Eto ho, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang naging talakayan itong si Ma'am Joey at nitong si Binibining Maharlika. Kasama pa ho itong si Ma'am Sasrogando Sasot. Kaugnay pa rin ho doon sa ilinabas nitong nitong si Anthony Taberna na balita. Eto, panoorin ho natin. Yun nga, yung taga-NBI nag-express na bibigyan ng subpoena yung mga kasama sa Zoom. Kasama ka din sa Zoom, mother. Sige, kwento mo. Kaya nga, hindi ko na, sige, kwento mo, dito mo ibalita sa mga palangga. Hindi ko na nabasa. Ano sabi? Kaya yung nagtanong kay ma'am, nagtanong kay BP, at sinagot ni BP, yun po ay sigurado isusulpi na namin. Yung surrounding, bakit na itanong yun, bakit yun? Ang bobo. Sino yan? Pulis yan? I think this is the NBI chief. Ang bobo talaga niyan. Yan din yung nanakot sa akin, Joey, na magkikipag-coordinate dito sa Amerika eh. Nung pinalabas ko yung pulburon video. Aside doon sa nagtanong, Mother D, ipapasubpoena rin yung 10 kasama daw sa Zoom meeting na iyon. Kasama ba? Hindi man ako na-mention, pero isa ako dun sa nagtanong kung bakit nagmura si Inday. O, baka kasama tayo lahat doon sa 10. Tayo mga vlogger. Wala ako doon sa Zoom na yan. Kasi Again, maraming salamat, Ma'am Joey. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Joey. Napakasipag din niya. Maraming salamat, Ma'am Joey. pinapakinggan ko yung Zoom ninyo as an audience kasi naka-live ako sa Batasan during that time. Absuelto tong si Ma'am Joey. Hindi kayo papatawag, hindi ka masusumpina. If kunwari isasama ako doon sa isasubpoena, no? Tatanungin ko talaga, Mother, ano bang legal basis? Ano bang Yes. pangalan ng krimen? Buti na lang ho tayo, hindi tayo sumali, hindi tayo umakyat. Under what article, under what provision of law are you investigating us? Diba? Yes. How can you describe it? Papapatay pagka napatay siya. Impossible crime nga daw, sabi ni Spokesari Roque. So, una munang gagawa ng krimen, sila bangag bago si Inday. Correct. Diba? Sila muna. Bago mangyari ang Correct. lahat, Oo. kayo muna ang gagawa ng hindi maganda. It looks like, inaamin niya na ikaw, meron ka nang ginawang hindi maganda kay Inday. Aha. Kasi, bakit ka magre-react at sasabihin mo na this is a serious threat if wala ka pang ginagawa kay Inday? Remember, si Inday, mayor pa lang yan, nakakaranas na yan ng sangkaterbang pagbabanta sa buhay niya. Mhm. Inday Correct. as a mayor, ang mga kalaban niyan, terorista, komunista. Hindi naman first time yan. Yeah. So, ibig ko sabihin, kung nalagay sa alanganin ng buhay ni Inday, this is not the first time na mangyayari yon. As Vice President, nagkaroon na rin ng banta doon sa buhay niya eh. So, Yeah. yung reaction na, imbis na, hindi, Inday, ano ka lang, na papraning ka lang, you're emotional. Gagawin namin ang lahat to make you feel secured para hindi mangyari yung sinasabi mo. Gawin natin. That is the thinking of a normal person na hindi addictus benedictus. Pag hindi ka addict, ganun ang magiging takbo ng isip mo. You want to remove yourself
doon sa duda ni Inday, I'm going to Correct. give you yung kung sino man yung gusto mong security. Kasi nung nakaraan, Mother, pinalitan yung mga security niya, tapos binigyan siya ng mga taong hindi. Tsaka kung gusto nilang pagmukain ng masama itong si VP Sara, dapat ganun yung naging approach nila, yung sinabi nitong si Ma'am Joey, kagaya nito kay Marcos Jr. Hindi. Kung ano mga nararamdaman itong ating pangalawang pangulo, magpapadala ako ng tao, kakausapin siya, at kung ano man ang request niya para sa security niya, pagbibigyan ho natin lahat yan. Kung meron man nagbanta sa buhay nitong si VP, hindi ako kasali doon. Dapat gaganon tong si Marcos. Kaso, imbis na ganon ang ginawa niya, kung ano-anong mga pinagsasabi niya, merong piatos, merong okhang, di ba? Kung ano-anong mga pinagsasabi Hindi naman tinanggap ni Inday. Pumasok sila doon sa premise ni Inday na kayo, gusto niya talaga akong patayin. Lalo lang nung pinapatunayan na kayo, wala talaga kayong balak na maganda kay Inday. Yeah. Yun lang na ni-expose nila yung picture ng anak ni Inday sa airport. Sino bang pwedeng maglabas nun? Hindi naman maglalabas ang ordinaryong worker sa airport o sa immigration nang walang basbas ni Lisa. Si Lisa lahat yan. Maniwala ka sa akin, Joey. Alam ko naniwala ka naman. Kahit yung mga kaya siya lahat lagi sinisisi ko. Siya naman ang may kumpas lahat yan. Even yung Mother, yung meron silang bagong messaging na tinipigilan daw ni Bongbong ang impeachment. Yeah. And Ayan it spells Lisa's name all over it. Pinadaan kay Kato Nying. Si Kato Nying ang nag-break Siya ba nag-break? Siya ang nag-break. Di sige. Obvious na obvious. Butang Alam na dis. So sabi niya, pagkarinig pa lang ho natin, medyo, diskumpiyado ho tayo dyan sa, na yan, yung mga banat nitong si Kato Nying. Hindi ho tayo, sa kadami-dami na magbi-break ng balita, bakit si Kato Nying, Aber? Sino yung reporter na kaisa-isa na kung saan nagpa-interview yan si Lisa Araneta Marcos? Magka-chokarat ho yung dalawa na yan. Yan si Lisa at si Kato Nying. nakakuha siya at pinagkatiwala sa kanya ang text daw na nanggaling kay Bongbong Marcos na pinadala sa House of Representatives. Huwag kayong mag-file ng impeachment kay Inday kasi hindi naman daw importante si Inday. So, unahin na lang daw ang kapakanan ng mga Pilipino, yada at mga kaplastic at closing remarks. Maglulukuhan pa ba tayo? May na-expose na tayong video dyan kay audio voice ni Kato Nying na nag-usap sila ni Lisa. Tapos yun, nagpakatiwa. Kaya sabi ko sa inyo, gago yan nagluloko tayo Na behind all of this, magnanimous pa rin si PPM, kita mo na, ganyan. Yeah. Di ba ganyan din naman ang sinabi nila sa eleksyon? Kita mo na, ito si BBM, can you imagine, pinersecute ang pamilya ng 30 years, pero ang bait, hindi man lang gumanda. Yeah. Correct. Oh, sus! Tapos magtataka ka, di ba, Sas? Kailan ba sinabi ni Tonying yung talamak yung korupsyon, malala yung korupsyon, di ba? Couple of days nagulat nun? Yung in the larger scheme of things, Sara is insignificant. Kung insignificant si Sara, bakit siya ang gusto niyong maging VP? At bakit ayaw niyo siyang pa-impeach? Pagkatapos ng lahat, pagkatapos siya ituring na national security threat, hindi siya ipapa-impeach. Ano yan? Papasupin na ninyo, tapos etos. Tapos papakulong nyo. Tama si Trillanes doon, Vice President pa rin siya. Kahit naman ikulong nyo si Sara, Vice President pa rin siya. Susweldo pa rin siya. Si Laila nga nakakulong. Nakuha niya yung may MOOE pa. May MOOE pa lola mo. O nakakulong na yun ha. Every year tumatanggap siya ng sweldo. Tanggap niya yung sweldo niya ng buo. Nakakulong na yun. Pero yung ginawa ni Kato Nying, doon na na-reveal ang lahat. Kasi kung ganyan pala ang gusto mo, na wag ipa-impeach, last year ka pa nagsalita. Oy, parang si Duterte. Anong ginawa ni Duterte nung may mga gusto ipa-impeach? At the first instance. Publicly. Sabi niya, oy. Yes. At the first instance of impeachment on VP, nagsalita siya agad, no. No, tigila niya at sinabi niya kay Lenny na I assure you na matatapos mo ang term mo. Oh, Spanish.
Kasi Naku, dito mga pupunta. politiko, sa tingin mo mga politiko, there's ever enough for them? No. Kaya nga, di ba, ano yan, addictus na yung mga yan. Yung ugali ng pagnanakaw, it's like dopamine hit. Like it's drug. Money is like drugs for them. Yeah. Malakas ng tolerance. Halimbawa, they got away with 50 million. Ay, we got away with 50 million. Ang gagawin nila, susunod nila, 100 million. Ay, we got away with 100 million. Hanggang 1 billion. Sabi nila, ay, we got away with Hindi pala, oo. 2 billion. Yeah. Diba? Kaya pala. Parang Ganyan. yung pulboron. Addictive. Addictive ang pagnanakaw. Kaya, kaya sinasabi na, ang dami-dami ng pera. Bakit gusto nyo ng pera? It's not about the money for them. It is the thrill of doing it. Because they could do it. They could get away with it. Yun. Yan ang eksena nila dyan. Kaya hindi ako naniniwala, hindi mayaman na hindi na magnanakaw. Bakla ka ng taon. It's not about the money for them. It's really about the taking. They were able to take it more. Ganun yan. Yeah, kaya nga tama ka eh. Talagang yung dopamine level ng mga yan, pag pinagsama kay si Bangag, yung pulboron, di ba? Sobrang high siya, din yung nakaw. Kaya yun, ang result, sa sobrang taas ng dopamine level, bangag at sobrang walang kasiyahan. Walang kasiyahan. Walang kasiyahan sa pagnanakaw. kasi na-reach mo na yung 5 billion, so hindi ka na satisfied. So tataasan mo na para ma-high ka uli. Hindi ba? Yes. Ganyan yan. So, Parang kita- yung talagang droga din tong corruption na to. Kaya pala nagtataka tayo bakit hindi walang kabusugan sa pera tong mga walang yang to. Kumbaga na-excite ho sila pagka nakakapagnakaw sila, mga walang ya talaga tong mga. galit na galit tayo dito sa liquidation by certification. Anong ginawa nila? Tinaasan pa nila. Yeah. Tinaasan pa nila yung budget nila na parang, ay, Correct. wala silang ano yan? Kaya namin anong gagawin mo? Papalag ka? Parang ganyan. Kaya nga sabi ko, yung mga kayo mangging kaligatan, kwalyuhan nyo lang. Nakita niyo yung mga flood control project. Ano ba ito? Parang biskuit. Parang yung wafer. Yung Yung mga tulay na naanod ng ano ba yan? Hindi ba kayo nahihiya? Yung mga tinayong tulay ng Roman Empire. Sa totoo lang, it's falling apart. At yung pagbagsak talaga nitong gobyerno, I remember we talk about it before, Sase, yung ikababagsak nito ng gobyerno, manggagaling talaga sa loob. Yung pag-crumble. yeah, yun naman talaga eh. Talagang yun naman It's crumbling. And it's crumbling now. It's crumbling If it's now. not crumbling, bakit mo pa ihinto yung impeachment na yung after maghabiling Minday. Tagubilin. Yeah. Well, di ba? Na parang, kasi hindi na naman natin alam kung ibig sabihin ni Inday na papategi, Hindi nila kinaya yung tapang ni Inday. Girl, hindi ka ba magtatanong what drove Inday to actually give a habilin? Yeah. Siguro naman, if you are objective, tatanungin mo, ano ba nangyari dito kay Inday? Bakit siya naggaganyan? Diba? Ano ba nangyayari? Ngayon, kung ikaw, blinded ka na or bayaran ka ng propagandista, hindi mo tatanungin niya, sabihin mo lang, nababaliw na si Inday, ganyan. Naman health issue, ganyan. Oo. Ako naman, kung totoo yan, sabi ko nga sa inyo, kung matuloy ang hagubilin, ganyan, ang sabihin ko lang, ako lawyer ni Inday, plead insanity. Yeah. Tapos ang kunin mo ng mga expert witnesses, yung mga kakamping na psychologist kuning-kuning. Diagnose ka na ng bogdom-dom. Sinabi mo, nababaliw na to. Kapag sinabi mong hindi, gago ka. That could be a sound game plan, no? Tagihin niya na itong mga to, pagkatapos pag na-charge siya. Yeah. Pag na-charge siya, plead insanity. Plead insanity. Actually, kahit ngayon lang Ngayon, Inday, ako na lang lawyer mo, Inday. Yun ang gagawin ko, plead insanity. Ang expert witness, pag sinabi grave threat, plead insanity. Hanapin mo, sino ba yung mga kakampings na yan? They will argue with passion.
'Diba? They will argue with passion that Inday Sara has mental disorder. Kunin mo lahat ng kakambing sa nag-diagnose sa'yo. O, Doktora Claudio. O, di ba sabi mo, meron siyang, nagbi-mental breakdown. Emerald. O, did you say this? Yes, you diagnose. Yes. Thank you, Dr. Claudio. Expert witness number 2. Di ba? O, tapos. Absuelto si Inday. Ayun na nga mga kababayan, kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, punta lang ho. Click nyo lang ho yung subscribe at like button. Masaya na ho kayo dyan. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.